Pero hindi lang ang mga boxer nito ang magbabakbakan dito sa Sarangani. Pati rin kami ni Ashley. Kapal eh. Pero hindi kami magsusuntukan ha, sa pagluluto lang, Bieros. First, balita ko, very competitive ka. Grabe yung very, ano lang. Hindi Sakto masyado, sakto lang. Huwag kang gaya-gaya dyan, ha? Hindi nga umiinit Huwag yung kang akin eh. huwag kang nangungopia dyan. Sarap ba yan? Yun na yun? Are you trying to prove something? Hindi naman. Parang siguro I see things or mga situation as like a game. I make it fun. You make it fun. I like a challenge kasi. Kasi pag ginawa mo lang, okay. Por qué? Para saan pa? Diba? So dapat may carrot on a stick, dapat kailangan manalo. Oo. At dahil dyan, Oh! Ah, wow! Oh, wow, wow! Look at that! Ah! Banami Shrimp ang magiging bida sa tapatan ng kalan namin ni Ashley. Isa ito sa pinakakaraniwang hipon sa buong mundo dahil madali itong paramihin sa mga shrimp farm. At sa bayan ng Kiamba, sagana yan, Bieros. Ang hamon, bibigyan kami ng ingredients na ginagamit sa paggawa ng shrimp dabu-dabu. Ito kasi ang nanalong best appetizer sa first ever shrimp festival noong 2022. Pero ang twist sa cooking challenge namin ni Ashley, kami ang bahala kung anong putahe ang gagawin namin gamit ang mga naka-high ingredients sa loob ng 15 minutes. ang ingredients na nasa harapan namin ay shrimp, onion, garlic, ginger, sili, gata, shrimp paste at asukal. Oh, mukhang masarap to ah. Naggisa dahil chop na, hindi na ako nag-chop. Tapos nun, ito actually pre-cooked na yung shrimp na usually takes a very quick naman to cook. Sarap ba yan? Ito namang si Ash, game face on. Aanayin muna natin ang mga ulo-ulo lang. Andyan kasi yung pinaka-lasa niya. So, kukunin ko muna yan, yung essence ng Hifan. Huwag kang gaya-gaya dyan, ha? Hindi nga umiinit Huwag yung kang akin huwag kang nangungopia dyan. Parang ang lakas sobra. Parang palong-palo yung yung... Paano ba to? Tatarantang. Alam mo, nung mag-isa ako, wala pa akong asawa, hindi naman talaga ako marunong magluto, pero there was a need to cook. I left the family and I started living on my own very young. Siyempre, nagsimula kasi dilata, tapos nun, mali-mali yung ginagawa mo. But at the end of the day, it's trial and error. Well, alam mo sa totoo lang, papuntang lang to eh. Parang pa-Bicol Express lang yung atake ko dito eh. Actually, nag-culinary school ako. Pero ayoko ipagyabang kasi baka mamaya talo ako, diba? So yung kapal ng mukha mo, pa-culinary ka, talo ka naman. But... Uy. Pwede. Wow! Pwede. Woo! Kulang na lang mainit na kanin. Bieros, I present to you my own special dish. Shrink hold down debut. Well, alam niyo naman, mahilig ako sa gata. Mahilig ako sa manghang. Sakto lang. Gusto ko yung lumalabas yung sweet, savory, sour, umami. And I think I pretty much did all that. Drop mic. Yun na yun? Eh ano bang niluto ni Ashley? Gusto ko pumaparty yung buong mouth ko. Like, all my senses are activated. Wow. Paano yan? Paano yan? Parang pintuan lang yun, ah. Ang kampiyon sa Banami Shrimp Cooking Competition 2025 na si Leo ang magiging hurado sa luto namin ni Ashley. Hello, sir.
Chef, alam mo, feeling ko lang kapag natikman nyo to, parang makakalimutan nyo po na kung saan kayo, Opo. anong pangalan nyo. Alam nyo, sir, pag kinain nyo to, Oh, mapupunta kayo sa heaven, tapos babalik kayo ng earth. So, second life nyo na to. Subukan ko muna yung kay Sir Drew. Meron siyang sipa ng asim. Asim at saka spicy. ano, kala mo, panalo ka na. Grabe! Ano eh? Itsura! Grabe! Kamusta kaya ang luto ni Ashley? Oh my God! Ito. Close. Close ito sa, sa Davao talaga. Wow! Did you hear that, sir? Pakiulit nga, hindi ko narinig eh. Parang hindi narinig ng kasama Close natin sa eh. Davao. Davao. Yung Davao na recipe, medyo matamis na maalat. Hindi masyadong yung asim. Tsaka yung spicy, panalo to pero medyo nagano ito sa Davao talaga. Mas closer ito. Pareho silang win. The best. Dalawa. Thank you, kuya. Dalawa. Thank you for your Masyado honesty. kong hindi. Dapat sabi mo, isa lang. Ang premyo ng winner sa tapatan ng kalaan, pwede naman paghatian. 1 million grains of rice. Oh, wow. Wow! May palechon. Woo! Sir? Yes. Sir, hinga malalim. Okay, hinga. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Okay na po ba yung pressure, sir? Okay. Parang may galit ka dyan, Dito sa bayan ng Kiamba, talamak ang mga shrimp farm biheros. Yung land po niya is parang hindi pa po na-occupy ng ibang businesses and other industries po. Pumunta po dito ng maraming investors for Vanimi Productions and Farms. Kung may Vanami Shrimp ang Kiamba, dito naman sa bayan ng Maitum, isdang lumilipad ang paandar. Ito ang bangsi o flying fish na kanilang one town, one product. Kapag kasi buhay pa ang mga ito, may kakayahan silang tumalon sa tubig, kaya nagbumuka silang lumilipad. Sa komunidad na ito, kanya-kanyang gawa ng marinated bangsi ang mga lokal. Isisiit po natin siya, sir. Siit po kasi yung tawag dito. Siit? Yung purpose po ng siit, sir, is para pag prito po ng marinated bangsin, mag-remain po siya ng flat lang po, sir. Hindi po siya mapafold. Wala na siyang laman. Hindi naman. Okay. After nyan, After po niyan, pag natapos na po siyang pwede na po siyang ibababad po sa brine solution. Umaabot ang shelf life nito ng hanggang 1 taon kung ilalagay sa freezer. At kapag ipiprito na, unahin daw ang likod para hindi magkalasog-lasog. Maliliit ang tinik ng bangsi, kaya hindi na kailangan himayin biheros. Hindi lang flying fish ang binibida ng Sarangani biheros dahil ang kanilang tilapia umaabot daw ng 25 kilos ang bigat. At ang tilapia niyan matatagpuan sa isang enchanted canal. Wait a minute. Kanal? Tilapia? Ang aming brother-in-law, si Nongboy, napadako sa DA office. Eh, nagkataon doon, ang BIFAR nag-distribute ng similya ng tilapia. Nakakuha siya ng 2 bag. Pinakawala niya dito. Galing talaga ito ng spring. Kaya yan siya malinis. Ang tagapagbantay ng kanal na si Tatay Boy at ang kanyang pamilya sinisiguradong malinis ang enchanted canal. Ang tanong, pwede bang kainin ng tilapia rito? Hindi namin ina-advise na pwedeng kainin. Kasi kanal lahat ng mga kwan dito, dyan bumabagsak. Kung isdang nakabubusog ang hanap, alam niyo bang makakakain na ng tuna dito sa Sarangani sa halagang 10 piso lang? Okay. ay. Wow! Okay. Eto na yung dinay natin. Sa halagang 20 pesos. Abot kaya ang presyo ng tuna rito dahil kapitbahay lang nila ang tuna capital of the Philippines na General Santos City. Itong tuna pastil na 10 piso lang kada isang piraso, mabibili kahit sa mga tabing daan. Ito na yan, no? Hap. Wala. Solid. Ang sarap naman ito. Masarap yan, ha?
Wow. Perfect with the alamang and the talong. Wow. Mainit pa nga eh. So yung malaking bagay na mainit yung kanin, no? Ang totoo, may mga hindi kami nabisita ni Ashley rito sa Sarangani. Di 100% natutuloy yung itinerary because of certain instances which is not, in our control. Kasama na dyan yung weather. Yun yung nangyari sa amin dito this time around. Maghanap ka ng mga hindi mo inaasahang or hindi planned na may experience mo. Just talking to the locals would probably answer those questions and solve most of the problems kasi sila talaga yung nakakaalam.